GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa gitna ng pagbiyahe ngayong Semana Santa, pampaserong bus na nag-overtake umano, bumangga sa kasalubong na truck sa Batangas. Dalawa, patay, mahigit 20 pasahero, sugatan. Ilang eksena sa mga terminal, mga pasaway na bus at mga pasahero, naging dahilan ng aberya. Lagay ng trapiko sa SLEX at NLEX. Alamin, tungkol kay Gilbert Chodoro, dalawa pang matataas na opisyal na lakas ng PCMD nag-resign. Partido ng administrasyon, nagkakawatak-watak na nga ba? Sa Kinabawan City, driver at konduktor ng isang multicab hinabol na mga traffic aid. Isang nasukol, nakatikim ng suntok. Panibagong dagdag sigil na Meralco, inaprubahan ng ERC. Sa Amerika, dalawang babae lumampitin sa tumirik na carnival ride. Sa Pasig, 3 batang may kapansanan sa paningin. Gumraduate. Silipin ang behind the scenes ng pelikula ni Richard Gutierrez, Claudine Barreto at Ann Curtis. Richard at Ann, nagkailangan daw sa kissing scene? At partner. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Sa Araneta Center Bus Terminal ngayong Miyerkules Santo, buong araw ang pagdagsa ng mga biyahero humahabol na makapag-Huwebes Santo sa kanilang probinsya. Kaya naman po ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ang kaliwang lane, yun po yung patungong Bulacan at sa norte. Skip! Ito naman ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway sa bahagi ng Bikutan Exit. Ang mga nakaharap na sasakyan ay yung mga patungong Laguna. Sa Batangas Port naman, panay rin ang pagdating ng mga pasahero, pamilya, meron ding magbabarkada. Ilan lamang po yan sa mga lugar na tututukan ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs ngayong Miyerkules Santo. Magandang gabi po. Huling araw ngayon ang pasok sa trabaho ng karamihan sa ating mga kababayan bago ang bakasyon ngayong Semana Santa. Kaya naman dagsa ang mga pasaherong pauwi na sa kanilang probinsya. Sa Araneta Center Bus Terminal, may nasitang kolorum daw na bus. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Mel, inaasang may higit 7,000 paserong dumating dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong Miyerkules Santo. Sa pangkalahatan, Mel, naging maayos naman ang biyahe dito maliban sa ilang insidente na nagresulta sa pagka-delay ng ilang biyahe. Paalis na sana ang bus na ito ng Ibea Liner na may plakang EAG 436 papuntang Sorsogon nang bigla itong sitahin ng mga taga-LTFRB at LTO. Kaduda-duda raw kasi ang plaka ng parang improvised lang. Nang kumpirmahin sa LTFRB, di pa ito otorisadong bumiyahe pa Sorsogon. Ang mga pasahero pinalipat sa ibang bus. Ang kolorom na bus, pinaalis muna sa terminal. Hindi na po kasi authorized ito. Delikado na po para sa inyo. Hindi na po bibiyahin yan dahil kasi since kolorom lalabas yan, so ang unang-unang concern dyan is in case na magkaroon ng sakuna, kawawa yung mga pasahero nakasakay dahil wala silang paghahabulan. Siyempre, kahit pa paano, magpapasalamat kami kasi basta safe din yung buhay namin. Kasi napakahirap kung ano ba, hindi natin may masasabi, may iwasan, madisgrasya. Itinanggi naman ng operator ng bus na kolorom ang bus nila. Pero susundin daw nila ang utos ng LTFRB. Hindi naman masabing kolorum to dahil may linya po ito. Kaya lang, yung original niyang plate number, hindi pa na-release. Kaya temporary plate yung nakalagay dyan. Ang bus na ito ng Ceres Liner, muntik namang di makabiyahe. Sa inspeksyon ng DOTC team, nakita ang crack nito sa may windshield.
Delikado raw kasi ito dahil baka tuluyang mabasag kapag nadaan sa lubak. Pag may mga ganun na sisitihan DOTC dito at ganun din yung mga LTO, pinatatawag namin yung bus operator. Nang sa ganun kung ano yung abiso sa kanila, in regards sa deficiency, meron yung kanilang mga buses, magawa nila yung hakbang na may paayos ito kagad. Ang Batangas Star Express bus na ito naman, paglabas pa lang ng terminal, nabangga na ng isang taxi. Ang mga pasahero pinalipat ang ibang bus habang nagbabangayan ang mga driver. Ang trapiko, apektado. Alam mo na may malabas. Pagkano mo pa nakita, di ba? Alam mo, doon mo nakita mo. Tama na, baka magsuntuhan pa kayo. Tama na. Karamihan sa mga pasaherong nakausap namin galing pa sa trabaho. Mas humigpit ang seguridad dito. May K9 units na umiikot. May mga volunteer ding Boy at Girl Scouts at mga first aid team na tumutulong sa mga pasahero. Pinag-iingat din ang mga pasahero sa mga miyembro ng Budol-Budol Gang. Para makuha yung trust mo, may bibigay mo lahat ng gusto nila. Kung mangyari, na kung sakali, wari, pira, gano'n. Ako nang bibili, naka-discount tayo ng malaki. Gano'n na kasimple yun. So mag-ingat. Mag-ingat. Mel, bagamat maraming ang paserong dumating dito, alam mo, nakausap natin yung mga dispatcher dito, sabi nila, di hamak na mas konti ito kumpara nung nakaraang taon. Samantala, para ng paalala ng mga otoridad sa mga paserong sasakay ng taxi sa iba't ibang terminal sa Pilipinas, kapag nagkaroon kayo ng problema sa inyong taxi driver, kapag umabuso sila, ay maaari nyo pong itong i-report sa LTFRB hotline sa numerong 925-7191 o 0921-448-7777. At yan muna ang latest mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik sa iyo, Mel. Ang ganda na iyong paalala. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Balikan natin ang sitwasyon sa South Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, alas 4 ng hapon ang sumikip ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng South Luzon Expressway dahil sa mga naghahabol na umuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Posible raw umabot sa 160,000 ang bilang ng mga sasakyang babiyahe sa SLEX buong araw ngayon. Mas mataas ito sa normal na bilang ng mga sasakyang dumaraan sa expressway na umaabot lang sa 100,000. Hanggang alas 9 ng gabi pa raw mararamdaman ang mabigat na daloy ng trapiko sa SLEX. 4 ang choke points sa expressway kung saan nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. Kapwa masikip ang daloy ng trapiko sa Carmona Bridge at Santa Rosa Interchange dahil sa mga ongoing construction ng toll plaza doon. Gapang din ang mga sasakyan sa Calamba Toll Plaza hanggang San Juan Viaduct, ang dulo ng expressway. Considering northbound to be light, we will only leave 1 lane passable northbound and 3 lane passable southbound. Dahil naiipon ang mga sasakyan sa Calamba Toll Plaza, nag-deploy na ng may 20 ambulant teller ang PNCC para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Handa rin daw silang magbigay ng assistance sa mga masisiraan sa daan. Payo sa mga motorista, magdala ng tubig sa biyahe. Para iwas disgrasya, huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Hands-on wheel lagi, ika nga. At dahil heavy traffic, payo ng PNCC, To stay cool, and not get carried away by the heavy traffic. Pagbigayan na lang so that we may pass through this area smoothly. Samantala, mas inigpitan ng seguridad na ipinatutupad sa mga bus terminal. Sa Pasay kung saan may 23 bus terminal, iniisa-isa ng mga pulis at gwardya ang mga bagahe ng mga pasahero. Umaakyat din sila sa mga bus para paalalahanan ang mga biyahero. Verified up tayo sa security, lalo na sa pag-check ng mga bagahe at higit sa lahat. Minsan naakyat tayo sa mga bus at paliwanagan natin yung mga pasahero dahil nagkakaroon ng take advantage ito mga kriminal, lalo na ngayon sa araw na ito hanggang mamayang gabi. Mel, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng SLEX. Sa mga oras na ito, inaasahan na magtatagal ito hanggang bukas ng tanghali dahil marami pa rin mga motorista ang maghahabol na makauwi sa kani-kanilang probinsya. Mel, wala namang naitalang aksidente ang PNCC. Kung meron man, mga minor accidents lamang daw ito na gaya na lamang ng sagian ng mga sakyan na agad din naman daw nilang nasaklolohan. Yan muna, Mel, ang pinakahuling kaganapan mula rito sa SLEX. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Dumako naman tayo ngayon sa North Luzon Expressway. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi! Unti-unti na bumibigat, Mel, ang daloy ng trapiko papasok dito sa North Luzon Expressway. Ayon sa pamunuan ng NLEX ay mas malaki na ang volume ng mga sasakyang pumapasok ngayon dito kumpara noong nakaraang taon. Ganito ang itsura ng EDSA papasok sa North Luzon Expressway ngayong hapon.
siksikan ng mga sasakyan palabas ng Metro Manila. Ang konstruksyon ng MRT line patungong monumento ang isa sa mga dahilan ng pagsisikip sa EDSA lalo pat bago pumasok sa mismong expressway. Ginagawa pa ang isang MRT station sa tapat ng Balintawak Market. Dagdag pa dito ang mga bus na nagsasakay sa gilid ng EDSA. Marami kasi sa mga pasahero hindi na nagtungo sa mga bus station at inabangan na lamang ang mga bus sa lugar na ito bago pumasok sa expressway. Sa mismong NLEX naman, sa mga entry at exit lang umano ang nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Sa Automated Traffic Monitoring Station ng NLEX, makikita ang kabuuang haba ng North Luzon Expressway. Kita ang mga posibleng choke points sa kahaba ng NLEX. Kaninang maga, naitala na yung 2% increase kumpara last year. Ibig sabihin ito mga 3,200 vehicle per hour. Ngayong hapon naman, umabot na siya ng 4,600 ngayong alas 5 ng hapon. Per hour din yun. So mas marami yung pumasok ngayon kumpara nung last year na ganitong panahon? Inaasahan namin ang 15 to 20% increase. Ngayong Miyerkules hanggang bukas ang pinakamabigat. Sa ngayon, masikip na umano ang Santa Rita Exit Lateral Road sa Bulacan dahil puno na ito ng mga sasakyan. Ang Dao Exit at ang papasok sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX para naman sa mga papuntang Subic at Baguio. Mahigpit naman nung nakatutok ang mahigit 30 patrol vehicle ng NLEX, kabilang na ang 59 na video camera sa kahaba ng expressway. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang aksidente sa NLEX. Maging ang konstruksyon ng bagong interchange mula sa Mindanao Avenue ay kanila naman nilinis para hindi maging sagabal sa traffic. Check upin natin mabuti yung sakyan nang hindi tayo masiraan kasi makakontribute tayo sa pagbagal ng traffic. Suot lagi yung seatbelt ng pangkaligtasan at kung medyo napagod na tayo at may mga personal na pangailangan, tumigil sa mga gas stations para... Ngayong gabi, Mel, inaasahang bibigat pa ang daloy ng trapiko papasok dito sa NLEX. Bagamat wala namang inaasahang aberya dito sa loob ng expressway, asahan na daw ang mabagal na daloy papasok dito, partikular na ang EDSA Balintawak at pati na ang mga exit points ng expressway. Bukod sa pamunuan ng NLEX ay may sarili mga support units sa mga gasoline stations na handang tumulong sa mga motorista. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Isang elf truck at pampaserong bus ang nagkasalpukan sa Star Tollway sa Batangas kanina. Patay ang driver at pahinante ng truck. At sugatan naman ang mahigit 20 iba pa. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa kasagsagan ng mga biyahe ngayong Miyerkules Santo, nabulabog ang kahabaan ng Star Tollway sa Batangas nang magsalpukan ng isang elf truck at isang pampasaherong bus sa bandang kilometer 95 pasado alas 8 ng umaga. Dead on the spot ang driver ng truck na si Pepito Briones na ipit sa loob ng sasakyan. Ang pahinanting si Noriel Petilo, inabutan pa ng GMA News habang hinihila papalabas ng wasak na truck. Agad siyang isinugod sa Batangas Regional Hospital kasama ng driver ng bus at 20 iba pa. Ayon sa pulisya, papunta sana ng Batangas City ang truck mula San Jose, Batangas nang biglang mag-overtake ang kasalubong na N. De La Rosa bus. Sa lakas ng banggaan, napipi ang harapan ng truck, tumagilid at nahulog naman sa gilid ng kalsada ang bus. Yung mga bus, lalo ngayon pag-Holy Week, sila ay naghahabol ng mga pasahero, hinahabol nila biyahe. Kaya po, naging reckless sila. Pasado alauna ng tanghali, binawian na rin ang buhay sa ospital ang pahinanting si Petilo. Stable naman ang bus driver na si Janer Batucabe pero kinailangang ilipat sa Maynila. Nangako ang pamunuan ng N. De La Rosa Bus Company na sasagutin nito ang gastusin ng mga biktima pero iginiit nitong hindi raw kasalanan ng bus ang aksidente. Siyempre, nagsudden stop yung nasa unahan ng bus. Kasi expressway yan. Pumreno yung driver namin. Pag preno, siyempre, dala ng pangyayari, iiwas siya. Pinabulaanan naman ito ng ilan sa mga pasahero. Overtake po kasi yung driver Bali, nasa tamang daan naman po yung yung tracking po. Tapos medyo alanganin na siya. Namalayan ko na lang po, sumagitsit yung yung gulong ng bus. Tapos bigla na lang nagtalsikan yung Mula rito sa Batangas City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Para maiwasan ang disgrasya sa kalsada, ang paalala ng mga otoridad, doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho at huwag daw pong pairali ng init ng ulo. Nakatutok si Joseph Morong. Sa salpukang ito ng isang elf truck at pampaserong bus sa Star Tollway sa Batangas, 2 ang namatay at 20 pa ang nasugatan. Ang mga aksidenteng tulad nito ang iniiwasan ng Department of Health ngayong Semana Santa.
Sa National Electronic Injury Surveillance System, isang sistema na nangangalap ng datos mula sa 65 na mga pribado at publikong hospital, lampas 6,000 ang naitalang aksidente. Mula Agosto hanggang Disyembre 2009, halos kalahati sa kalsada nangyari. 60% ng mga naaksidente ay nasa edad na 15 hanggang 44. Noong Disyembre ang may pinakamaraming naitalang kaso, panahon kung kailan marami ang pagdiriwang. Ngayong Semana Santa, pinaalalahanan na ng DOH ang mga babiyahe sa probinsya. Huwag din daw sabayan ng init ng ulo ang alinsangan ng panahon para iwas disgrasya. Ang mga nagmamaneho ay mag-ingat at isaisip nila na hindi lamang sila ang nagmamaneho sa kalye. Panatilihin din daw na sagrado ang paggunita sa Semana Santa at umiwas sa alak kung maaari. Ewan ko lang kung masyadong marami yung gusto mag-party ngayong Holy Week, pero ang Holy Week ay dapat sa pagkakbanal. Ang mga simpleng pag-iingat tulad ng pagsusuot ng seatbelt habang bumabiyahe ay maaari makapagligtas ng inyong buhay. Kaya ngayong Semana Santa, bumiyahe ng ligtas at huwag magbakas sakali. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Hindi muna ipatutupad ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa toll bukas. Ito po ang napagkasunduan sa pulong sa Malacanang ng mga opisyal ng Department of Transportation and Communication, ng Department of Finance at ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Presidential Spokesperson Ricardo Saludo, nagpa siyang ipagpaliban ito para maplansya ng Toll Regulatory Board ang implementing rules at mechanics kaugnay nito. Inaasahang ipatutupad ang pagpapataw ng VAT bago matapos ang buwan ng Abril. Ang importante rito, ulitin ko, ay unang-una, hindi magkakaroon ng pagsagabal sa serbisyo ng ating mga tollways. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng ating mga sasakyan. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Batangas Port. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, kahit na napakainit ng panahon ngayong araw dito sa Batangas Port ay nananatili naman na malamig ang ulo ng karamihan sa mga pasahero at sa pangkalahatan daw ay maayos naman ang naging operasyon ng buong pantalan. Sa kabila ng kaunting pagsisiksikan, matagal na paghihintay sa pila ng tiket at pag-aabang sa mga bahagyang na-delay na mga biyahe, naging organisado naman daw ang pangkahalatang operasyon ng Port of Batangas ngayong Miyerkules Santo. As of 4 p.m., umabot na sa 14,000 passengers ang nagpasyang magtawid dagat ngayon. Tansya ng PPA, lalampas pa ito sa 20,000 bago magtapos ang araw. Well, dapat kasi maaga sila pumunta rito at makabili agad ng tiket dahil kinokontrol muna ng shipping companies pagbebenta ng ticket. Ayon pa sa pamunuan ng pantalan, hindi na kinailangan ng special trips dahil sapat ang bilang ng mga barkong naglayag ngayong araw. Sinigundahan naman ito ng DOTC matapos itong mag-conduct ng random inspection sa mga barko at pasilidad. Commendable naman yung management ng Philippine Ports Authority, kasama ang Marina, kasama ang Coast Guard. Kaya lang hindi natin maiiwasan dahil napakarami ang biyahero ngayon. Gayunman hindi pa rin naiwasan ng ilang aberya tulad ng pagkasira ng aircon ng Terminal 2 habang kainitan ng biyahe. Oo nga, mahirap lalo na kung may anak. 8 pa po ang alis namin ng gabi. Papunta pong Kalapan. Kanina pa po kami dito umaga. Ang mga personnel naman sa security checkpoints napasabak din. Masyado sila nagmamadali. Sandamakmak na patalim at iba pang matutulis na bagay ang nakumpiska sa inspection areas. Ang mga hayop na hindi naikuha ng quarantine certificates, hindi nakalusot sa entrance. Lahat ba nabibigyan ng Nung una po, hindi po gaano gawa ng may mga nakakalusot din po. Gawa ng kami po, hindi naman po kami 24 hours na nandito. Pero sa kabila ng pahapyaw-hapyaw na abala, tila iisang bagay lang ang nasa isip ng mga pasahero, ang makapagbakasyon. Okay, Mel, ang pinakahuli nating nakikita ngayon itong mga larawan itong mga sitwasyon dito sa Terminal 2 ng Batangas Port at makikita natin yung pinakahuling trip papunta sa Romblon ngayong araw na ito. Bukas na ulit yung mga susunod. Samantala yung mga biyahe naman na papuntang Oriental Mindoro ay tuloy-tuloy ngayong gabi. Bukas ay inaasahan na ang higit na maraming bilang ng mga pasahero pero magiging normal pa rin daw ang schedule ng biyahe. Samantala sa Biyernes Santo naman ay posibleng magkaroon ng mga biyahe sa hapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Iniurong po sa alas 9 ngayong gabi ang huling biyahe ng isang barko papuntang Visayas. Ito'y para makahabol daw mga pasahero na may pasok pa ngayong araw
Nakatutok si June Veneracion live mula sa Manila North Harbor. June! Mel, madidelay nga itong biyahe ng barko ng Negros Navigation na nasa likuran ko para nga pagbigyan itong mga pasahero na nakiusap na sana'y payagan silang makahabol sa huling biyahe ngayong gabi na ito. Alas 2 ng hapon nagsimulang bumuho sa mga pasahero sa terminal ng Negros Navigation kahit gabi pa ang alis ng barko nito. Kagabi pa po kami umalis galing San Fernando eh. Sa may Balintawak lang po kami natulog. Sa pag-iinspeksyon, nahulihan ang dalawang patalimang isang matandang pasahero. Pati mga lighter na mas malaki sa ordinaryo ay bawal na ring ipasok sa barko. Pinagbabawal to ngayon kasi ang equivalent nito isang butane na ganito na pwedeng makasunog o mag-start ng apoy sa loob ng isang room sa isang barko. Alas 6 ng gabi dapat ang alis ng San Paulo na biyaheng Cebu, Tagbilaran, Iligan at Usamis. Pero na-adjust ito ng alas 9 ng gabi dahil na rin daw sa pakiusap ng mga pasahero. Nabenta na ang lahat ng tiket ng barko na ang maximum load ay 1,800 na pasahero. Magkakaroon lang ng bakante kapag may nag-backout na pasahero. Marami na nakiusap sa atin kasi alam natin na ngayon yung umpisa na talaga ng bakasyon. Imumove natin ng konti ang ating departure. Ang magiging alis na ho niya ay alas 9 for us to be able to accommodate more passengers at yung pakiusap ng mga manggagaling na malalayong lugar like Laguna, Cavite area na ngayon pa lang end of the afternoon matatapos yung kanilang mga pasok. Sa terminal, nakatawag sa aming pansin ang isang maedad na babaeng nasa waiting area na tila tulala. Kinilala ng mga taga-terminal ng babae na si Trinidad Saraga. 5 araw na raw namamalagi si Aling Trinidad sa terminal, makarang hindi payagang makasakay ng barkong biyaheng Iloilo kahit pa may ticket na siya. Hindi raw fit to travel si Aling Trinidad nang suriin ng doktor ng Negros Navigation. Wala rin siyang kasama. Nakipag-ugnayan na ang Negros Navigation sa DSWD para matulungan siya. Sa mga nakakakilala kay Aling Trinidad, maaari po kayong tumawag sa 554-8777. Sa mga sandaling ito, Mel, ay tuloy-tuloy pa rin ang boarding at loading dito sa barko ng Negros Navigation. Maayos naman itong nasasagawa sa tulong ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at pati na rin ng mga kawani ng barko. Alas 9 nga aalis itong barko, full capacity na aalis papunta sa kanyang destinasyon. Gusto lang din po ipaalam ng Negros Navigation na kansilado ang nag-iisa nilang biyahe bukas papuntang Iloilo, Bacolod at Zamboanga. Ayaw daw kasi ng mga pasahero na abutan ng Biyernes Santo sa gitna ng karagatan. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At gaya ng mga pier, puno rin po ngayon ang naiya na mga pasaherong magbabakasyon. Normal naman ang sitwasyon, maliban na lang sa pagkakansila ng isang flight patungong Surigao. Nakatutok si Steve Dailisan. Kumpara kahapon, mas dumoble ang bilang ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ngayong Miyerkules Santo. Sa mga ticketing office, halos labas-masok ang mga last minute na bumibili ng ticket. On time naman ang alis ng karamihan sa mga flight. Pero ang mga pasaherong ito ng Air Philippines naaaburido matapos makansela ang flight patungong Surigao. Hassle talaga. Hindi namin alam kung anong gagawin. Di ba? Tapos meron na rin naghihintero sa amin. Talagang hassle talaga. For how many times din nangyari ito? Hindi lang isang beses din. 1 week lang yung bakasyon namin, punta ng Surigao eh. Tapos balik na sa France sayang naman yung isang araw na yun, ano? Nakatakda sana ang biyahe nila alas 9:30 kaninang umaga. Pero dahil masama ang panahon sa Surigao, minabuti ng airline company na ipagpaliban ng flight para na rin sa seguridad ng mga pasahero. Pag weather talaga, hindi advisable. Tsaka maliit lang aeroplano ng Surigao eh. Lang yan Bombardier. Oo, hindi siya malalaking aeroplano. Si Christine Go handa naman daw magre-route pa Cebu at magbarko na mula roon patungong Surigao. Ang inaalala lang niya baka matagalan na naman ang refund ng kanyang ticket. Ganun daw talagang proseso, matagal. Just wait mga 3 months and then tsaka na mag-follow up. Siniguro naman ng Air Philippines na walang dapat ipangamba dahil agad naman lang ipinoproseso ang kanilang rebooking o kaya refund. Samantala, marami pa rin ang pasaway sa kabila ng mahigpit na tagubili ng pamunuan ng NAIA sa mga ipinagbabawal sa loob ng eroplano. Kaya ang mga gamit na nakumpiska sa kanila, sa drum ng prohibited items ang bagsak. Huwag na nating dalhin kasi bawal po lahat siya para hindi tayo maabala sa ating mga biyahe. Inaasahang magpapatuloy ang bulto ng pasahero sa airport hanggang ngayong gabi at babalik na raw ito sa normal bukas ng umaga.
Steve De Lisa, Nakatutok, 24 Oras. Ang iba pang malalaking balita hatid ni Jiggy Manica. Jiggy. Salamat, Mel. Malalim ang pananampalataya ng ilan nating kababayan sa mahal na Birhen. Pananalig na laro raw pinaigting ng mga kwento ng milagro tungkol sa kanya. Narito ang aking report. Sa Carmelite Monastery sa Lipa, Batangas daw nagpakita ang mahal na Birhen noong 1948 sa nooy nagmamadreng si Teresing Castillo. 1951, ipinagbawal ng mga obispong usapan sa umano'y aparisyon. Ipinag-utos din ang pagsusunog ng lahat ng diary ni Castillo, dokumento at maging imahe ni Mama Mary. Makalipas sa mahigit 60 taon, iniutos ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles na muling buksan ang investigasyon. Ipinakita ni Archbishop Arguelles sa GMA News ang rose petal na ito na preserved sa isang maliit na frame. Kasama raw ito sa maraming petals na bumagsak noong 1948 bilang bahagi umano ng milagro. Ako naniniwalang nandyan talaga ang Blessed Mother, no? Pero kung hindi man totoo yun, ay the devotion is not objectionable. It is good nga, especially in our times. Para kay Archbishop Arguelles, simple lamang ang mensahe. Ang mas mapalapit ang tao sa Panginoon at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Sa isang maliit na libro ng ngayon ay 82 years old ng si Teresing Castillo, nakadetalye ang mga pangyayari mula sa unang araw ng di umano'y pagpapakita sa kanya ng mahal na Birhen hanggang sa mga maliliit na mensaheng naririnig niya nitong dekada 90. Umaasa si Archbishop Arguelles na hindi magtatagal ay makikita na ng Vatican ang kahalagahan ng pagpapakita ng imahe na nagpakilalang Mary, Mediatrix of All Grace. Ito naman ang imahe ng umano'y milagrosong Our Lady of Guadalupe, ng mag-asawang Villapando sa San Pablo, Laguna. Isa sa mga napagaling daw nito ang breast cancer patient na si Noli Lina. Tinatayang mahigit 100 taon na ang imaheng ito na bigay ng Italianong si Father Mario Aquistapace. Si Father Mario ang best friend ni Father Maximilian Kolbe na nagbuwis ng buhay sa Nazi concentration camp noong 1941 para mailigtas ang isang pamilya. 1982, kinanonize ni Pope John Paul II si Kolbe bilang santo at tinaguriang the patron of our difficult century. Naging malapit daw mag-asawang Villapando kay Father Mario nang mag-volunteer sila na mag-smuggle ng rosaryo sa Communist China noong dekada 80. Kung kami pumapasok sa China, namimigay kami ng rosaryo, nakita niya ang bukso ng aming damdamin sa pamimigay ng rosaryo, miski talagang nakalaan sa aming buhay na nasa alanganin ba. Maraming obispo na mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo ang nakapagmisa sa kanilang prayer house. Jiggy Manica, Nakatutok, 24 Oras. Kahit sa makabagong panahon, buhay na buhay pa rin ang tradisyong pabasa. Ayon sa mga deboto, mabuting ituro ito sa mga kabataan para may pagpatuloy sa mga susunod na henerasyon. Nakatutok si Lay Alvis. Magbubuo ng bulungan. Mula hating gabi kagabi, walang patidang pabasa sa tahanan ng pamilya Parungaw sa Sampaloc, Maynila. Hindi ito pwedeng itigil kaya salitan sila. Ang pabasa ay pag-awit sa libro ng pasyon na hango sa Biblia. Nilalaman nito ang buhay, pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus. Pero kung karaniwan ay matatanda ang makikitang sumasali sa pabasa. Ngayon pati mga kabataan ay sumasali na rin. Tinuruan po ng mga magulang ko po kung paano po bumasa ng ano. Tapos may tono na po, yun po, natuto na po ako. Sinasanay raw ng pamilya ang mga bata sa pabasa dahil sila ang magtutuloy sa tradisyon. Taong 1932 pa nang sinimulan ng panata ng pabasa sa kanilang angkan. Pinili yun ng Japanese time. Pagkatapos ng gera, tuloy-tuloy ulit. Salin-salin na sa iba-ibang generation. Pagpapasalamat daw nila ito sa Diyos para sa mga biyaya. Paraan na rin daw nila ito para mag-bonding ang pamilya. Taon-taon, iisa lang naman daw ang kanilang idinadalangin. Good health. Yun lang naman hindi naman kami nangihingi ng anuman. Basta good health, tsaka bonding ng family, happy family. Hinihikayat ng simbahan ang mga Katoliko na panatilihing buhay ang tradisyon ng pabasa. Napakaganda. While we are praying the Passion narrative by singing it, we are also
meditating on it, and at the same time we kind of are being educated by doing it. Ang pabasa ay pagpapaalala raw sa mga sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan. Day Alves, Nakatutok, 24 Oras. Maagang nagdaos ng sinakulo ang ilang taga-Bocaue sa Bulacan. Yan po ang video ng sinakulo roon kahapon. Sa tagpong ito, pinapakita ang pagdakip at pagpapahirap kay Jesucristo. Pinadala ang video na yan ni Clonar de la Cruz. At tulad niya, maaari rin kayo magpadala ng video at litrato ng inyong mga tradisyon ngayong Semana Santa at ang iba pang mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang Uscoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. At muli mga kapuso, maging mapagbantay kahit Semana Santa. Ipadala sa Uscoop ang litrato o video ng mga kandidatong mangangampanya bukas, Huwebes Santo at Biyernes Santo. Susunod, bodega ng mga umano'y karnap na sasakyan sinalakay. Ang may-ari, isang pulis. Mga turista nagsimula na rin dumagsa sa Baguio. Nagpepenitensya, agaw eksena. Unang sabak sa shooting nila Claudine Barreto, Richard Gutierrez at Ann Curtis. May nagkailangan kaya? At Mark Heras at Ina Asistio magkasama raw magbabakasyon. Aaminin na kaya ang tunay na relasyon? Tutok na dito sa 24 Oras. At live po yan mula sa North Luzon Expressway. Ang inyo pong napapanood ay yung mga northbound na sasakyan. At samantalang yung mas maluwag na bahagi na inyong nakikita ay yung mga papasok naman ng Metro Manila. Ito naman po ang South Luzon Expressway. Medyo banayad po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang panig sa mga sandaling ito. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang pulis Mandaluyong na inireklamo ng pangingikil ng isang lalaki. Pero bukod sa pangingikil, suspect na rin ngayon ang pulis sa carnapping at possession of illegal drugs. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24. Isang antigong Ford Mustang, isang BMW Series 5, isang Mitsubishi Pajero, Honda Civic at mga mamahaling motorsiklo. Yan ang mga nakumpiska ng CIDG NCR at Highway Patrol Group sa isang follow-up operations kaninang umaga sa bodega ni PO3 Arthur Macapagal, miyembro ng Mandaluyong Police Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Boni Avenue, Mandaluyong. Hinila lahat ng mga sasakyan patungong Campo Crame, makaraang mapag-alamang walang kaukulang papeles sa mga ito. Unang hinuli ng CIDG ang suspect na pulis kasama ang nagpakilalang civilian agent na si Dwayne Manuel kagabi sa isang entrapment operation. Ang dahilan, hinihingan daw ng pera ang complainant na itatago namin sa pangalang Winston. You can be temporarily released from the custody, but you have to produce money, 250,000 pesos. Ang complainant ay hinuli ng grupo ng suspect noong isang linggo dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pinilit nila akong umamin sa kasalanang di ko ginawa. Anong kasalanan ito? Droga ho. Kapalit ng kalayaan ng complainant, inalok umano siya ng mga suspect na magbigay ng pera at pirmahan ang blankong deed of sale para sa kanyang antigong Ford Mustang. Dito na lumapit si Winston sa mga pulis krame. Nakumpiska mula sa grupo ni na Macapagal ang 2 kalibre 45 baril, isang 22 at ang mark money na ginamit sa operasyon. Sinubukan namin kunin ng pahayag ang mga suspect pero abogado na lamang daw nila ang paplansya sa kasong kinasasangkutan nila. Emil Sumangil, Naka-Alerto 24. Apat na pung araw bago mag-eleksyon, inihahatid na ng Smartmatic ang mga PCOS machine na gagamitin sa automation. Mahalaga ang papel ng mga forwarding company dahil ang mga ito maghahatid ng mga PCOS machine sa mga presinto.
Sapat nga ba ang kanilang kakayahan? Yan ang tinutukan ni John Consulta. Sinimulan na ng Smartmatic ang paghahatid ng mga PCOS machine na gagamitin sa eleksyon. Ang unang batch ay inaasahang darating sa Kalayaan Island ngayong unang linggo ng Abril. Pero si Senator Chis Escudero, nababahala sa napiling forwarding company ng Smartmatic. Maliit daw ang mga ito para iasa ang napakalaking trabaho ng paghahatid ng 73,000 PCOS machines sa libu-libong presinto sa bansa. Puna ni Escudero, niwala raw sila sa top 10 ng mga forwarder sa bansa. Batay sa datos mula sa Securities and Exchange Commission, wala pang 3 milyon ang kanilang paid-up capital. At ang kanilang mga tauhan, di pa raw umabot ng 50 kada kumpanya. Never heard yung 3 kumpanyang binanggit ng Smartmatic. Tila may tinatago sila at may kinakatakutan sila kaya ayaw nilang magsalita. Kung talagang may kakayanan ng 3, ba't hindi sila lumabas sa liwanag ng araw, magpakita at magpakilala at patunayan ang kakayanan nila? Tumanggi magbigay ng payag sa harap ng kamera ang mga opisyal ng mga forwarding companies dahil daw sa pagkabawal na ibinigay ng Smartmatic. Pero giit ng ilan, tulad ng kumpanyang Germaline, malayo daw sila sa pagiging pipitsugin. Germaline Enterprise Incorporated ang magde-deliver ng PCOS machine sa National Capital Region. Bagamat tumanggi magpa-interview, ipinakita sa GMA News ang mga parangal na kanilang natanggap mula sa malalaking kumpanya. Batay sa SEC records, itinatag ang Germaline noong 1978 pa. Ace Logistics Incorporated ang maghahatid ng PCOS machines sa mga presinto sa Luzon. Ayon sa SEC records, nabuo ang kumpanya noong 2003. Pinuntahan namin ang kanilang tanggapan sa Parañaque pero walang humarap sa amin. Argo International Forwarders ang magde-deliver ng PCOS machines sa Visayas at Mindanao. Ang Argo ang naghatid ng mga makinang ginamit sa ARM elections noong 2008. Sa SEC records, itinatag ito noong 1996. Nagdeklara ito ng dividendo na 5 milyong piso noong 2008. Giit ng Smartmatic, napili ang 3 sa pamamagitan ng bidding ng 11 kumpanya. Compared to the other bigger logistics providers, sila ay nakakapag-deliver door-to-door. No? Tapos, ang risk ay ating na-spread. Kasi kung isa lang ang provider mo na malaki, mahirap kung may mangyari sa kanila. Ayon sa COMELEC, ang Smartmatic ang may responsibilidad sa paghahatid ng mga PCOS machines. Pero sa oras daw na magkaroon ng aberya, pananagutin daw ang sasablay sa trabaho. If something goes wrong, or if it looks like there's imminent danger of something goes wrong, then we intervene. We can obviously tell them to nullify a contract if we think that it's not in our best interest. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Balitang showbiz naman tayo at muling ihahatid yan ang ating kapusong si Rian Ramos. Rian. Salamat, Mel. Nagsimula na ang shooting ng movie ni Claudine Barreto, Ann Curtis at Richard Gutierrez. Ano kaya ang nararamdaman ng mga mag-ex na sina Richard at Ann sa kanilang kissing scene? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Sa isang pambihirang pagkakataon ay magsasama sa big screen sina Richard Gutierrez, Ann Curtis at Claudine Barreto. Dinalaw namin ang shooting ng kanilang movie na In Your Eyes is Subic sa ilalim ng produksyon ng GMA at Viva Films. First time na magkaka-eksena ang 3 bida ng pelikula. Parang alam mo yun, parang dream pa rin siya. Yung kay Richard at kay Ann, natutuwa ako kasi pag nandun na kami sa scene, ano na sila, in character na talaga sila. Sina Richard at Ann naman halos hindi rin makapaniwala. Nakatrabaho na nila ang idolong si Claudine. More than kaba, I feel excited. Kasi nga parang nag-workshop kami, we prepared for this, and then ang daming mga meetings na nangyari bago kami dumating sa moment na to. Hindi ko nga na-help yung self ko. Kasi pagkatapos ng scene ko, I just shot my first scene with Claudine Barreto. Sabi niya, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Excited na rin sina Claudine, Richard and Ann dahil makakasama silang lilipad patungong Los Angeles sa Amerika, kung saan kukunan ng ilang mga eksena ng pelikula. Tiyak raw na mas magkakaroon sila roon ng mas maraming bonding moments. Imagine 2 babae na ang ingay-ingay, tapos siya nasa gitna, tapos pagpunta namin ng States, parang mahaba-haba pa yung pagdadaanan niya sa amin 2 ni Ann. Naawa ako sa kanya. Hindi naman maiwasan na magkaroon ng tuksuhan sa set dahil muli ring nagkasama ang ex-lovers na sina Richard and Ann.
Aminado ang dalawa, medyo nagkaroon daw sila ng ilangan sa simula dahil may kissing scenes na raw agad ang mga unang eksena nila. Siyempre, nandun din yung awkwardness of working with each other kasi yung last namin was love to love. Nandun pa rin yung chemistry namin kasi nga parang kami ni Ann, we remained friends, for a long time. Kaya nga yung mga eksena binigay sa amin ng production ay jumping into it kaagad, kumbaga wala nang warm up. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Mark Heras at Ina Asistio, magkasama raw magbabakasyon ngayong Holy Week. Tutukan yan. Susunod! Dalawang babae na trap sa tumirik na carnival ride sa Amerika. Umano'y pasaway na driver at konduktor sa Kinapawan. Hinabol ng mga traffic aid. Ay, nasuntok pa. Ayun, naku. Lalaki naman sa Paumbong, Bulacan. Magpapapako sa cruise sa ika-16. Talaga nga naman na kapag ginusto, tsak na makukuha kahit na ano pa ang maging balakid. Yan po ang pinatunayan ng ilan nating kababayan. Kabilang ang isang lolang 68 anyos sa Iloilo at ng 3 batang may kapansanan sa paningin sa Pasig. Nakatutok si Claire Delfin. Sa batch 2010 ng Lapayon High School sa Laganas, Iloilo, si Lola Julieta Diaz na marahil ang pinakaagaw pansin. Sa edad na 68, kasabay niyang graduate ang mga estudyanteng maaari na niyang ituring na mga apo. Hanggang grade 5 lang siya noon dahil sa hirap ng buhay. Hirap daw siyang abutin ang mga pangarap. Gusto kong mag-abroad, wala akong pinag-aralan. Gusto ko ma-apply sa ganung trabaho, wala akong pinag-aralan. Kaya ang nangyayari sa akin, palipat-lipat nila ng trabaho. Mula 1997, 3 beses siyang kumuha ng placement test para makatuntong at makatapos ng high school. Kaya naman itinuring siyang inspirasyon ng mga kaklaseng ang tawag sa kanya ay Nanay Lita. Ang plano ko papasok ng kolehiyo, baka mag-i-enroll ako ng first semester muna. Anong kurso? Computer. Sa Pasig naman, 3 batang may kapansanan sa paningin ang graduate sa San Lorenzo Ruiz Elementary School. Laking pasasalamat ni Monet Mahinay, Mary Grace Campang at Carl Cedric Tangliben na may organisasyong tumulong sa kanilang makapag-aral kasabay ang mga ordinaryong bata. Nakabraille ang libro ni Monet at Cedric na totally blind. Enlarged copies naman ang kay Mary Grace na may low vision. Sa kabila ng kapansanan, hindi raw nawalan ng ganang mag-aral ang tatlo dahil sa mga pangarap na nais nilang abutin. Si Mary Grace balak maging singer. Marating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Reporter naman sina Monet at Cedric. Yes, Mel, nandito ako ngayon sa San Lorenzo Ruiz kung saan nagaganap ang isang makasaysayang graduation. Ako po si Carl Cedric Tangliben, nakatutok 24 oras. Sa Zamboanga City naman may mag-inang sabay nagtapos ng high school. Dahil sa kahirapan, hindi nakatuntong ng high school noon ang 45 taong gulang na si Antonia Sencio. Noong 2006, nakapasok siya sa night school sa tulong ng DepEd. Masaya po, pero na parang sana nalungkot din kasi sana na nakatin yung tatay at mga parents ko. Kaso lang wala na sila. Sayang. Balak niya ngayong kumuha ng training sa TESDA para maitaguyod ang pag-aaral ng 3 anak. Sabay ring nagtapos ang mahigit 40 bata at kanilang mga magulang sa Reading Mentoring Program sa Calabanga, Camarines Sur. Proyekto ito ng mga volunteer ng Ateneo de Naga University, katuwang isang NGO at isang pribadong kumpanya. Ito raw ang unang pagkakataong isinama sa proyekto ang mga magulang. Tiniruan sila hindi lang magbasa, kundi maging ang kalagahan ng edukasyon. Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Nailibing na ang ina ni Francine Prieto. Nagkaroon muna ng misa sa sementeryo bago ilibing si Ginang Amelia Falcon. Labis daw na mamimiss ni Francine ang ina pero alam daw niyang masaya na ito dahil natapos na ang kanyang paghihirap. May stage 3 ovarian cancer si Mami Amelia na kumalat sa kanyang baga. Sa ngayon, kakayanin daw ni Francine na tumayong ama't ina sa kanyang mga kapatid. Natatakot siya na baka pag wala na siya, wala na, hindi na namin kakayanin. Pero syempre, hindi naman po pwede yun.
Kaya siguro ako nandito pa dahil ako na yung nanay, tatay ng mga kapatid ko. So kailangan ko maging matatag para sa kanila. May problema raw sa pag-iisip ang stalker ng Hollywood couple na sina Ben Affleck at Jennifer Garner. Kaya sa desisyon ng isang judge sa Los Angeles, sa halip na ipakulong, ay ipinag-utos niyang ma-admit sa isang state mental hospital si Stephen Berkey. Si Berkey ay naaresto noong December sa labas ng eskwelahan ng isa sa mga anak ni Jen at Ben. Dati nang nakakuha ng restraining order si Jennifer laban sa kanya. Huwag bibitiw dahil hindi pa tapos ang tsikahan. Susunod! Deboto sa Bulacan, magpapapako sa krus sa ika-16 na pagkakataon. Manny Pacquiao pinarangalang Boxer of the Decade ng pamilya ni Flash Elorde. At ang kwentong ng batang may cerebral palsy na umani ng parangal sa kanyang eskwelahan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. May prosesyon naman po ngayon ng mga life-size o sinlaki ng tao ng mga imahe ng santo sa Paete sa Laguna. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan! Mel, patuloy nga ang prosesyon ng mga life-sized images dito sa Paete, Laguna. Ang prosesyon ay nagsimula kaninang alas 5 ng hapon at hanggang sa mga oras ito ay nagpapatuloy. Ngayong taon ay umabot sa 53 imahe ang ipinrosesyon at ang ilan sa mga ito ay inukit noong pang 1700 at 1800. Ngayong taon, dalawang mechanical images ang ginamit. Ito ay ang imahe ni Mary the Sorrowful o yung Mater de la Rosa at ang imahe nitong si Veronica. At tatlong salubong din ang magaganap dito. Ito ay ang pagtatagpo ni Jesus at ni Maria, ang pagharap ni Jesus at ni Veronica, gayon din ang pagtatagpo ni Veronica at ng Mater de la Rosa. At sinabi nga nitong si Father Eugene Fadul na talagang taon-taon ay ginagawa nilang mas makabuluhan ang paggunita ng Semana Santa. Ang unang purpose ng procession ay turuan ng mga tao, as catechesis, ipaalala sa mga tao kung paano ang ating Panginoong Kristo ay nagpakasakit sa krus. Kung paano Dahil kilala ang Paete, Laguna sa pag-ukit ng kahoy, dito matatagpuan ang mga antigong inukit at nung matagal na panahon na, gaya na lamang ng imaheng pag-aari ni Denny Fernandez na ayon sa kanya ay inukit ng kanyang mga ninuno noong panahon pa ng Kastila. Iniingatan po namin pagkatapos ng prosesyon, tinatabi na po namin yung mga santo. Tapos yung pong Jesus, di po namin nakatayo sa may tapat ng pinto po namin. Ilang minuto pa lamang po nakatatapos ng maganap na ang unang salubong kung saan ay harap na po si Jesus at si Maria at pinahiran ang kanyang mukha. Dito po ay ginamit ang mechanical image nitong Mater de la Rosa. Dalawang salubong pa po ang magaganap bago tuluyang matapos ang prosesyon at inaasahan na ito po ay matatapos ngayong araw bago mag alas 10 ng gabi. Mula rito sa Paete, Laguna, Susan Enriquez, balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Halos 5 taon na ang nakakalipas nang ating nakilala si Elno, yung batang may sakit na cerebral palsy. Sa loob ng 5 taon, patuloy siyang sinubaybayan ng GMA Kapuso Foundation. Ngayon naman, bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa inyo, may babahagi siya sa atin at tiyak magsisilbing inspirasyon para sa lahat. Larawan ng isang batang determinadong humarap sa hamon ng buhay, si Elno. Hindi man siya tulad ng ibang bata, iba yung lakas ng loob ang kanyang ipinakita. Espesyal ang araw na ito para kay Elno dahil makakamit na niya ang bunga ng kanyang pagsusumikap sa ikalawang baitang ng pag-aaral. Kinilala siya bilang isa sa mga pinakamagaling na estudyante ng kanyang eskwelahan. Best in Bible, best in mathematics, at best in Hekasi.
Si Elno ay isang matalinong estudyante. Maaaring pinakamatalino siya kasi sa kanyang kalagayan at sa kanyang sitwasyon ay talagang nag-i-excel siya. Ang ina ni Elno, napaiyak sa tuwa. Masayang-masaya ako dahil sa kabila ng ganitong kondisyon ng anak ko, nandun ang provision ng Lord. We are so blessed among the blessed. Ang best friend ni Elno, proud na proud dahil pareho silang umani ng parangal. Elno, pagbutin mo lang pag-aaral mo. Lagi akong nandito, best friend. Bilang pagtanaw ng kagandahang loob sa mga sumusuporta sa kanya, hindi lang medalya ang alay ni Elno, kundi ang magsilbing inspirasyon sa lahat ng pinanghihinaan ng loob. Galingan niyo po sa pag-aaral niyo. Magbukas sa susuko. Di namin asasakap. Mapuso po niyo. Maraming salamat. Walang anuman, Elno. Proud kami sa'yo dahil napakagaling at napakatalino mong bata. Sa kabila ng iyong kapansanan, pinatunayan mo na walang makakahadlang sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Samantala sa mga nais pong maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, makikipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan, maaari kayo mag-deposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Mga kapuso, mapapanood ng ikatlong plug sa advocacy campaign ng GMA News on Public Affairs na may magagawa tayo. Ang tampok dito ang katipunerang si Trinidad Tecson na nagsilbing nurse ng mga sugatan niyang kasamahan. Ang mga yapak niya ay sinundan ng kahangahangang komadrona mula sa Camarines Sur na si Winifreda Soto. Narito po, panoorin natin ang patunay na may magagawa tayo. Sa pakikipaglaban ng mga katipunero para sa kalayaan, si Trinidad Tecson nakipagsabayan sa mga lalaking revolusyonaryo. Pero hindi nagtapos sa labanan ang kanyang kabayanihan. Siya ang nagsilbing nurse na kumalinga sa mga sugatang katipunero. Dahilan para kilalanin siyang ina ng Philippine Red Cross. Ako si Winifreda Soto, isang kumadrona. Walang pinipiling panahon ang tawag ng aking tungkulin. Hindi ko maaatim na hayaan ang mga kababayan kong kailangan ng serbisyo medikal. Nang minsan akong parangalan bilang natatanging kumadrona, naisip kong magpatayo ng butika para sa mga nangangailangan. Ngayon, mayroon ng ganitong butika ang mahigit 30 barangay sa aming bayan. May nagawa sila noon. May magagawa tayo ngayon. Sa Kidapawan City, hinabol ng mga traffic enforcer ang driver at konduktor ng isang multicab na humarurot ng sitahin dahil sa maling parking. Ang konduktor nakatikim ng suntok. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pumarada raw sa isang no parking zone sa Kidapawan ng multicab na ito na may plakang CDW 199. Nang sitahin ng mga traffic aid ang driver at konduktor, biglang pinaharurot ang sasakyan. Halos makalagkad pa nga raw ang traffic aid na si Milo Hakusalim. Dahil wala silang motor, kumaripas na lang ng takbo ang mga traffic aid hanggang maabutan ang multicab. Nang pababain ng driver na si Ian Flores, agad siyang tumakas. Ang konduktor, pinag-initan naman ng mga tricycle driver na kabilang sa mga humabol din sa kanila. Ang isa, di na nakatiis. Hanggang sa makasakay ang konduktor, nanggigigil pa ang mga tricycle driver. Pinastos kami, ma'am. Baka naman baka nakakita, ma'am. Hanggang dito, layo ng tinakbo ninyo. Hindi niya ihinto itong sasakyan, ma'am. Nakuha na, dito nga ako nakasakay, ma'am. Pero nang malingat ang mga bantay, tumakas din ang konduktor. Multicab lang ang tanging nadala ng mga traffic aid sa police station. Porsigido silang kasuhan ang mga nakatakas na driver at konduktor. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Inilipat na sa bodega ng PhilPost ang mahigit 1.5 milyong balota mula sa National Printing Office.
Tiniyak ng COMELEC na ligtas doon ang mga balota pero duda ang ilang partido at ang PPCRV. Nakatutok si Mari Zumali. Mula sa National Printing Office, sumama ang GMA News sa pagdadala ng mga naimprentang official ballot na papunta sa PhilPost Warehouse. Ito ang mga official ballot na gagamitin sa May 10. Kagabi sinimula ng i-load ang mga balota sa mga truck. Bahagya pa nagkaroon ng tensyon nang dumating ang mga kinatawan mula sa Liberal Party na nag-question sa paglilipat ng mga balota. Alas 8 ng umaga kanina dapat sinimulan dalhin ang mga balota na para sa Leyte. Pero alas 12 na ng tanghali ito nangyari dahil hinintay pa ang go signal ng COMELEC. Kumonvoy ang mga kinatawan mula sa COMELEC, mga political party, PPCRV at iba pang election watchdog sa paghatid sa mga balota. Paglilinaw ng COMELEC, desisyon ng COMELEC on Bank ang paglilipat ng mga balota. Kailangan pa talaga natin ng elbow room. So, elbow room for our working force. Siyempre, pagka nasa labas yan, our ballots would not be that protected. We want our ballots to be like, sabi nga natin, the sanctity of the ballots shall be preserved. Ito sa PhilPost Warehouse na may lawak na aabot sa 5,000 square meters pansamantalang ilalagak ang mga naimprentang mga opisyal na balota. At sa gitna ng mga duda at pangamba kaugnay sa seguridad ng lugar, sinisiguro ng COMELEC na ligtas at bantay sarado ang mga balota rito. Pero ang ipinangakong 46 na CCTV camera nagsisimula pa lang ikabit. Hopefully today we'll be finishing all the installation of CCTV cameras. So this is for the security purposes of this entire compound. Kaya't hindi maiwasang magduda ng mga partido pati ng PPCRV. Kinwestiyon din nila ang timing ng paglilipat dahil mahal na araw. Ngayon pa lang ginagawa yung mga security features. We now have 2 places to guard and so far nagre-receive na ngayon habang hindi pa natatapos yung ginagawa. So how can we be sure na walang makakapasok dito, makakuha ng ano? I can even see na yung mga walls dito, pwedeng akyatin yan eh. 92 million, the cost of transportation and storage. It's a big amount and sayang naman. Dapat sana na-foresee yan, baka hindi maayos, baka pwedeng pagmulan ng hindi maganda. Hindi kailangan magpanik. Ang gusto nga natin i-ensure na maayos yung storage ng ating balota. Bukod sa COMELEC guards, naroon din ang Police Security and Protection Group ng PNP para magbantay. Wini-welding na rin ang mga paglalagyan ng kandado. 24 oras ding magbabantay ang mga partido at election watchdog. Target matapos ang pag-iimprenta sa April 25 at sa araw din ito magsisimulang magpadala ng mga opisyal na balota sa mga munisipyo sa mga probinsya hanggang May 4. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Susunod! Mahal at murang hotel sa Boracay, ating alamin. At Mark Heras at Ina Asistio, magkasama raw sa bakasyon. Mag-una nga kaya? Tutukan yan dito sa 24 oras. Ayan ang ating silip sa trapiko na nagaganap sa mga oras na ito. Yan po ay sa tapat ng Mega Q-Mart sa Kamuning. Makikita po natin yung masikip na yon, yung pulang ilaw. Ay yun po ay papuntang Cubao at sa Green Hills. Yun naman kabilang lane, yung maluwag na yan, papuntang norte po naman, papuntang East Avenue at Quezon Avenue. Nagbitiw na sa Partidong Lakas ang ilang opisyal nito, kabilang ang chairman na si Gibo Chodoro. Ang tanong ng ilan, humihina na ba ang lakas? Nakatutok si Chino Gaston. Ginulat ni Gilbert Teodoro ang mga kapartido nang magbitiw siya kagabi bilang chairman ng Lakas Kampi CMD. Gusto raw ni Teodoro na mag-focus ng gusto sa kampanya bilang pambato ng partido. At hindi niya ito magagawa kung aasikasunin din ang mga lokal na kandidato ng Lakas. Pero git ni Teodoro, hindi siya kumakala sa Lakas. Distansya na ako, di umalis na ako sa Lakas Kampi. Pero membro pa rin ako kandidato. Bukod kay Teodoro, nag-resign na rin si Miguel Dominguez bilang Lakas President at si Francis Manglapus bilang Secretary General para rin umano tulungan sa kampanya si Teodoro at para na rin daw malayang makapamili ang partido ng mga bagong opisyal. Pero ang mismong Vice Chairman ng Lakas na si House Speaker Prospero Nograles nabigla sa mga pagbibitiw ni hindi man lang daw nagkaroon ng konsultasyon. Ano na raw ang nangyayari sa partido? Nagkakanya-kanya na raw ba? Ayon kay Lakas Secretary General Roy Roquero, mag-emergency meeting sila para pumili ng bagong chairman. Some of them have been calling us kanya since this morning. No? Nagulat nga sila because this is not the normal turn of events. No?
But this could be an unorthodox approach, no, or a tactical maneuver. Inamin ni Lakas Deputy Secretary General Reginald Velasco may problema ang ilang local candidates ng Lakas. Sa ilang lugar daw kasi, pareho nilang kandidato ang magkalaban sa iisang posisyon. Hindi raw nila ito natutukan bago magsimula ang kampanya. Ang mga taga-Lakas na sina Luis Chavit Singson at Bukidnon Governor Jose Maria Zubiri, si Senador Manny Villar ang inendorso imbis na si Teodoro. Ang iba pang partido gaya ng Liberal at ng Puwersa ng Masang Pilipino, tumindi ang hinala na hindi nga si Teodoro ang manok ng administrasyon kundi si Villar. Makailang ulit na itong itinanggi ni Villar. Itinanggi rin ito ng palasyo. Wala rin daw koneksyon na pagre-resign bilang Lakas chairman ni Teodoro at ang mga intrigang may ibang kandidato si Pangulong Arroyo. The administration party and coalition remains formidable and changes at the top will not, should not lead to a wholesale degrading of the strengths of Lakas. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Pahirapan na ngayon ang pagkuha ng matutulayan sa Boracay dahil sa dami ng mga bakasyonista. Magkano na nga ba ang magagastos sa mga hotel doon? Nakatutok si Lars Santiago live mula sa Boracay. Lars? Higit tulad ng inaasahan, ngayong araw ay nagsimula ng dumagsa ang mas maraming bilang ng mga turista dito sa Boracay. Puno na naman ng tao ang beachfront. Ang mga dumarating na bakasyonista, may kanya-kanya ng destinasyon. Ang mga may kaya, sa mga hotel na tulad ng Boracay Shangri-La tumitira. Sa mga kwartong tulad nito, tumuloy ang ilang artistang tulad ni Dingdong Dantes at Marian Rivera. Meron ding kwartong may sariling infinity pool. 120,000 pesos ang bayad kada araw. Kwento ng mga taga-hotel, minsan, isang mayamang Russian ang umukupa sa kwartong ito. They would like to have the fireworks po habang nagdi-dinner sila doon. Magkano pinayad naman? Almost 120,000 po sila sa fireworks. Magandang lokasyon naman ang ipinagmamalaki ng Discovery Shore. Pagpasok pa lang, tatambad na ang napakagandang tanawin. Well, may promo rin kami. It's 15,000 plus. May kasama na po yan na breakfast and we have fantastic rooms as well. And marami kaming mga complimentary like drop-off and pick-up services are complimentary. Our Wi-Fi system is complimentary as well. So Discovery Shores has a lot to offer this summer season. Sa mga maliitang budget pero gusto pa rin mag-enjoy, may mga lugar na tulad ng B&B. 3 minutong lakad ito mula sa beachfront. Pero ang maganda ay ang katahimikan ng lugar na binubuo ng native cottages. We only have 2,000 for 2 persons. For the tourists na gustong pumunta dito, we have budget rates. And pwede siya talaga for backpackers, yung mga students. Para naman sa mga gusto ng mura pero komportableng tirahan at nasa mismong beachfront pa, may hotel na tulad ng La Carmela. May summer barkada budget sila para sa 4 na tao sa isang room, na ang pinakamahal ay 1,440 pesos at ang pinakamura ay 640 pesos. Air-conditioned ang mga room, may hot and cold shower, may TV, may refrigerator at iba pang amenities. Libre rin ang almusal at may libreng sundo at hatid sa pier para sa mga guests. Puno na ang mga hotel. May ilang humahabol pa ng reservation pero pahirapan ang makakuha ng lugar na matutuluyan. Patunay lang na ang Boracay ay isa sa premier vacation place sa Pilipinas. Gigi? Maraming salamat, Lars Santiago. Magkasama raw ngayon magbabakasyon sina Mark Heras at Ina Asistio ngayong Holy Week. Aamin na kaya sila sa tunay nilang relasyon? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Nitong mga nakaraang araw naging usap-usapan na nagkaroon umano ng tampuhan ang magka-love team na sina Mark Heras at Ina Asistio. Nang ma-corner ng GMA News ang dalawa, agad naming tinanong kung totoo ang balitang ito. Di kami nag-aaway Pangit ng balita na tanggap. Oo, di kami nag-aaway. Hindi, Away po siya. pero hindi. Away kuting lang yun. Pag-amin naman ni na Mark at Ina, hindi naman daw maiiwasan na paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng ganitong di pagkakaunawaan. Usually mga lalaki hindi naman, di ba, hindi naman umaamin na pagkasalanan nila. Pero si Mark, natutuwa ako kasi pagkasalanan niya, marunong siyang
na tinatanggap niya na kasalanan niya. Kahit na halos araw-araw na nagkikita sina Mark at Ina dahil magkasama sila sa kanta seryeng Diva at Party Pilipinas, pinili pa rin nilang magsama ngayong Holy Week sa Subic kasama ang pamilya ni Ina. Pinilit naming paaminin ng dalawa kung sila na ba talaga. Pero giit nila, magkaibigan lang sila. Ang tagal lang namin magkaibigan ni Mark eh. Kumbaga part na siya ng family. Saya kami na ganito lang. Hindi, tsaka we're just happy kung ano yung meron kami ngayon. Na wala nang gugulo, walang bad issues. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. And that's it for Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Rian Ramos. Mel? Salamat, Rian. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Naway magkaroon po tayo ng mapayapa at makahulugang Semana Santa. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, Jiggy Manica, Rian Ramos at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.